Kilala mo ba talaga ang Diyos? Alam natin na mahirap magtiwala sa isang taong di natin kilala. Pero bakit pagdating sa Diyos, hirap kang magtiwala? Baka hindi mo pa talaga siya lubusang nakikilala. Sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Paano nga ba pinakilala ng Diyos ng malinaw ang kanyang sarili sa tao? Ito po ang pag-uusapan natin sa lesson na ito. Sino nga ba ang Diyos? Samahan niyo po ako. Sa loob ng 400 years, ang Israel is under the servitude of Egypt. Isang araw, ang mga Egyptians ay natakot sa mga Israelites dahil masyado nang lumalaki ang pwersa nila. Kaya ang sabi ni Pharaoh, lahat ng anak na lalaki ay dapat ipapatay. Yung mga ipapanganak na baby. Isa doon, si Moses. Si Moses, alam natin ang ginawa ng kanyang ina na pinaanod siya sa ilog at doon natagpuan siya ng anak ni Pharaoh, pinaalaga ulit sa kanila. Pagkatapos nun lumaki si Moses hanggang sa pumatay din siya ng Egyptian dahil naawa siya sa kanyang mga kababayan na Israelite. Tumakas siya sa Egypt, nagpunta siya sa wilderness at doon ay tinawag siya ng Panginoon sa isang burning bush. Isang puno na nag-aapoy pero hindi nasusunog. At ang presensya ng Diyos ay nandoon kinakausap si Moses. At ang sabi ng Diyos kay Moses, "Moses, ikaw ang gagamitin ko para mapalaya ang mga Israelites doon sa Egypt." Pero itong si Moses, marami siyang takot sa kanyang puso. Teka lang, Lord, hindi ko alam yung sinasabi mo, hindi ko kaya yan. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, ako ang bahala sa'yo. At sa tanong ni Moses sa Panginoon, sige, suppose I go to the Israelites and say to them, "The God of your fathers has sent me to you." And they ask me, "What is his name?" Anong pangalan niya? Anong sasabihin ko sa kanila? Kasi uso yung pangalan, di ba, ng mga Diyos-Diyosan, Baal, Dagon, pinapangalanan niya ng mga tao eh. Tapos ngayon ang sabi ni Moses, anong sasabihin ko sa kanila? And God said to Moses, "I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. Ako si I am has sent me to you." Ang salita pong I am sa wikang Hebreo is YHWH. Ito daw yung tunog ng ating inhale at ng ating exhale. Every time pala na humihinga ang tao, binabanggit niya rin yung pangalan ng Panginoon. Dahil sobrang banal ng pangalan na ito, ang mga Masoretes nung unang panahon, tinatawag nila ang Diyos na Adonai or Lord. At yung vowels mula dun sa Adonai ay kanilang nincorporate sa YHWH para ma-pronounce natin to ng maayos. At ito nga ay yung naging Yahweh. Yung iba na-develop ito naging Yehovah na naging Jehovah. Dito makikita natin na ang meaning ng Yahweh is self-existent one and self-sufficient. Hindi kailangan ng Diyos ang sinuman para mabuhay. Ang Diyos ay Diyos kahit wala ang tao. At wala siyang simula at wala rin siyang katapusan. He is eternal. He is beyond time. Siya ang pinagmulan ng lahat. He is the necessary being, the necessary cause of all things nang meron ngayon sa mundo. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, "In the beginning, God created the heavens and the earth." Ito yung malinaw na in-establish ng Bible as the foundational verse of all the scriptures. Tayo ay nabubuhay dahil may nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ay nabubuhay dahil siya ay Diyos. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Kanya. But it's a great privilege that bagamat hindi tayo kailangan ng Panginoon, ginusto at minahal tayo ng Panginoon. Ito ang pakilala ng Diyos kay Moses. Pagkatapos ng ilang panahon, pinalaya ng Diyos ang mga Israelites mula sa servitude. Nagpadala siya ng pillar of clouds para hindi sila mainitan, ng pillar of fire by night para hindi sila malamigan. Gigising sila, may pagkain na sila, may mana, may quail. Lahat ng kailangan nila provide ng Panginoon. Tapos isang araw itong si Moses pumunta sa Mount Sinai, kinausap siya ng Panginoon. Nainip na yung mga tao at ang sabi nila, "We want a God that we can see." Ala, kaya tinunaw nila yung mga ginto nila mula sa Egypt, tapos gumawa sila ng isang golden calf
At yun yung sinamba nila. Nakalimutan nila yung greatness and goodness na ipinakita ng Diyos sa kanila kung paano silang pinalaya, kung paanong hinati ang dagat, nagpadala ang Diyos ng 10 salot sa Ehipto, ang Diyos ay kumilos para pakainin sila, isustain sila sa journey nila, lahat ginawa ng Panginoon pero tinalikuran pa rin nila ang Diyos. Sa totoo lang, gusto na silang ubusin ng Panginoon. Nakikiusap si Moses sa Diyos at ang sabi niya, Panginoon, kami po ay inyong mga tao. At dahil ang Diyos ay napakabait at napakamahabagin, pinakilala niya ang kanyang sarili lalo kay Moses in Exodus 34. Ito ang sabi ni God, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger. Moses, I am slow to anger, a compassionate and gracious God, abounding in love, faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet, he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. Pag-aralan natin ng mas malinaw ang talata na ito at tignan natin paano nga ba pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises. Sino ba siya? Number 1, He is an ever merciful God. Ang sabi mismo ni God kay Moses that I am compassionate, gracious, and slow to anger. Yung word po na compassionate is merciful. Ang mercy is not receiving the punishment we deserve. Karapat dapat na tayo parusahan ng napakatindi, pero hindi yun ibinigay ng Diyos agad-agad o hindi ibinigay ng Diyos yung napakatinding kaparusahan para sa atin. Nagtitimpi siya. Kasi yung word na mercy ay galing sa Hebrew word na rachum or rachem, which means womb o sinapupunan. Ito po ay larawan ng malalim na habag ng isang magulang sa kanyang anak na tulad ng isang magulang, nagtitimpi ang Diyos sa kanyang mga anak. Hindi lang basta awa yung pinakita ng Diyos, nagpakita din siya ng biyaya. He's a gracious God. Grace is unmerited favor. God gave us what we do not deserve. Hindi karapat-dapat ang kapatawaran, ang kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa atin, pero ibinigay niyo ng Diyos. Hindi lang siya basta naawa na hindi ka parusahan, niligtas ka pa niya. Binayaran niya ang kasalanan mo, inabsuelto ka niya, at inampun niya tayo. Hindi tayo iniligtas ng Diyos dahil mabuti tayo. Iniligtas niya tayo dahil siya ay mabuting Diyos. He is an ever merciful God. Alam mo, sabi ni Jeremiah in Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Not just He is an ever merciful God, but He is an all-loving God. Tuloy natin yung sinabi ng verse. Ang sabi ng verse, compassionate, gracious, slow to anger, and abounding in love. Yung word po na love dyan ay sobrang lalim. Sa Hebrew word po ng love dyan, it is hesed, which means loving kindness, steadfast love, covenant love. Isang klase ng pag-ibig na hindi natitinag. Isang klase ng pag-ibig na tapat at nananatili kahit di karapat-dapat ang kanyang minamahal sapagkat nangako ang Diyos sa atin. Ang Panginoon at ang kanyang pag-ibig ay isang klase ng pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng tao. Ang Diyos mismo ang definisyon ng pag-ibig. For His love endureth forever. Kung babasahin yung Psalm 136, ilang beses yung sinabi na ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Isang klase ng pag-ibig na hindi lang nagbibigay kung hindi nagbabago ng buhay. Isang klase ng pag-ibig na hindi lang nagtatama kung hindi naghihila sa iyo pabalik papunta sa tamang direksyon. Si David, nung nagkasala kay Bathsheba, umasa siya sa pag-ibig ng Diyos. Kinonfront siya ng Nathan at ang sabi sa kanya, King David, mali ang ginagawa mo. At dahil sa ginawa mo, ang tabak sa iyong pamilya ay mananatili. Kaya nagkaroon ng gulo sa pamilya ni David.
papatayan, pati yung kanyang anak, gusto siyang patayin. Naging magulo yung kanyang pamilya. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nagkaroon pa rin ng habag ang Diyos sa kanya. In fact, ang sabi niya sa Psalm 51, ito yung prayer ni David Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. Sa kabila ng kamalian ng hari na ito, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Pangatlong katangian na sinabi ng Diyos, He is a forever faithful God. The Lord, the compassionate, gracious God, slow to anger, abounding in love, and faithfulness. Sa isang mundo na puno ng kasinungalingan, puno ng scam, puno ng mga bagay na panloloko, ang Diyos ay nananatiling tapat. He is true to His promises, true to His word. And He maintains His love to thousands and forgiving wickedness. Tignan niyo to wickedness, rebellion, and sin. Grabe. Yung pagiging sobrang sama ng tao at pagiging rebelde, kayang patawarin ng Diyos. Alam niyo yung salitang faithful came from the Hebrew word emet, which is tapat sa kanyang salita. The Bible says, God is not a man that He should not lie. Totoong-totoo siya sa mga sinasabi niya. And even if we are faithless, He remains faithful. For He cannot disown Himself. Imagine that. Sa mundo na puno ng unfaithfulness at tayo mismo are unfaithful, God remains faithful. Grabe yun. Kasi dahil doon, alam natin na laging merong pag-asa. The Lord always keeps His promises. There was a song, ang title nito is Come Thou Fount of Every Blessing. This is an old hymnal song. Ang sabi ng song na ito, prone to wander, Lord. I feel it. Prone to live the God I love. Here's my heart, O take and seal it for thy courts above. Lahat tayo mga kapatid ay may tendency na lumayo sa Diyos. Kahit matibay, matatag ka na sa pananampalataya, kahit lumalim ka na sa Panginoon, darating pa rin ang panahon na nanghihina at napapagod ka. Pero alam mo, ang ganda na naging prayer ng author na ito. Sabi niya, Lord God, ayokong malayo sa'yo. Kunin mo yung puso ko. Sa'yo na to. Seal it for thy courts above. Huwag mo akong hayaan na malayo sa presensya mo. You are a forever faithful God. Hindi lang siya basta all-loving God. Hindi lang siya basta merciful God. Hindi lang siya faithful sa'yo at faithful sa atin. He is a holy God. Isang malaking kakulangan na pag-usapan natin yung pag-ibig ng Diyos pero hindi natin pag-usapan yung kanyang kabanalan. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang mahabagin, bilang mapagmahal, bilang tapat. Pero hindi niya tinapos doon yung talata. Ang sabi niya doon, yet He does not leave the guilty unpunished. Grabe yan. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Merong isang tanong, how could a loving God send people to hell? Alam nyo, kahabag-habag tayong mga tao kung walang impyerno. Bakit, Pastor? Kasi pwede ko palang gawin na lang lahat ng bagay na gusto ko. Pwede akong pumatay ng tao, pwede akong mag-asawa ng madami, pwede akong manloko ng madami, pwede kong gawin yung mga bagay na nasa lang ng puso ko kahit nakakasakit na ako sa ibang tao, tapos magpapakamatay na lang ako. Kasi wala namang mangyayari sa lahat ng ito. Pero alam nyo, hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at ang Diyos ay Diyos din ng hustisya. Ang sabi ng Bible, He does not leave the guilty unpunished. Oo, there are consequences of the sins that we have made. Kaya nga ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Tapos magugulat ka pag binasa mo yung Bible, si Jesus mas marami niyang beses tinuro ang hell kaysa sa heaven. Matindi ang justice at holiness ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng holy is kadosh, natatangi o hiwalay sa kasalanan. Hindi siya konsentidor ng kasalanan. Siya ay Diyos ng pagmamahal at siya din ay Diyos ng hustisya. He is
a holy God. Sabi pa nga dito, He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. Medyo controversial itong verse na to, itong part na to, na pati ba yung mga anak magsasuffer dahil sa kasalanan ng mga magulang. Pero meron din kasi sinabi sa Bible, the son shall not suffer for the iniquity of the father. Ang sinasabi ng salita ng Diyos dito ay kapag nabuhay ka in rebellion, nagpatuloy ka sa pagsuway at sa maling gawain mo na yan na ginagawa mo ngayon. Kasi yun yung konteksto niyan eh. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan, nag-rebel sila sa Panginoon, di ba? Exodus 32, tapos ito Exodus 34. Kung magpapatuloy kayo sa mga bagay na yan, pati yung mga anak nyo, yung mga apo nyo sa tuhod, madadamay sila sa consequences ng mga bagay na ginagawa mo ngayon. Kung ngayon nananatili kang adik, ikaw bilang isang tatay, hindi malabo na yung mga anak mo baka pumunta rin sa ganyang kalagayan ng buhay mo. I am not saying na ganyan din ang mangyayari sa kanila, pero ang anak ay sumusunod sa yapak at sa daan na ginawa ng magulang para sa kanila. Because we are the leaders. Kung mananatili kang lasenggo, kung mananatili ka sa pagrebelde sa Panginoon, sa pagtalikod sa Panginoon, anong mangyayari sa kanila? Ang tindi ng sinasabi ng talata dito, there are consequences across generations. Bawat tao ay mananagot sa kanyang kasalanan, pero ang kasalanan ay maepekto na umaabot sa mga susunod na henerasyon. Aanihin nila kung ano yung tinanim mo. Kung hindi tayo titigil sa mga kasalanan ginagawa natin ngayon. But blessings will overflow the moment na ikaw ay nag-decide na lumapit at sumunod sa Panginoon. Kung lumalakad ka ngayon sa kasalanan at nagpasya kang lumapit sa Diyos, sumampalataya sa Diyos at lumakad sa kanyang kalooban, then that consequence, mapuputol yan. Mapuputol yan. Lalo na kapag dinala mo ang pamilya mo sa Panginoon. Mga kapatid, God is not just a loving, faithful, merciful God. He is also a holy God. Ang Diyos ng pag-ibig ang nagsugo ng kanyang anak. Ang Diyos ng hustisya ay nagbayad para sa ating mga kasalanan. Nang sa ganon, ang kaligtasan ay makamit ng sanlibutan. Naalala ko po yung story ni Derek Redmond, isang racer na nag-join sa Olympics. Sa kanyang pagsali sa Olympics na yon, naputulan siya ng ugat habang tumatakbo. Grabe, no? Tagal mong pinaghirapan tapos naputulan ka ng ugat. Pero sa kanyang pagtakbo na yun, 150 meters bago yung finish line, pinilit ni Derek na tumakbo. Kahit mahirap. Kasi para sa kanya, ang tagal kong pinagtrabahuan to, dapat ko itong matapos. At sa gitna ng kanyang pagtakbo, dumating ang isang lalaki mula dun sa crowd. Hinaharang ng mga tao. Pero hindi siya nagpapapigil. Pinuntahan niya ang kanyang anak na si Derek. Tatay ni Derek. At ang sabi ng kanyang tatay, anak, sasamahan kita sa pagtapos ng race na ito. Alam mo, sabi ng Bible, kung ang ating tatay sa lupa ay marunong magbigay ng mga magagandang regalo, paano pa ang tatay natin sa langit? We have a merciful, loving, faithful, and holy God. We have this privilege na ang sabi ng John 1:12 na ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung wala ka pang natatandaan na moment sa puso mo na tinanggap mo si Kristo bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng buhay mo, maaring ngayon na ang oras na ito na dapat mo siyang tanggapin sa iyong puso. Manalangin ka pagkatapos ng video na ito. Aminin mo na makasalanan ka. Sabihin mo sa Diyos na patawarin ka sa iyong kasalanan. At sabihin mo sa Kanya mga salitang, Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Iligtas mo po ako. Sumasampalataya ako sa iyo. Sa mga kapatiran kong Kristiyano,
na matagal na kayong tumanggap sa Panginoon at lumalakad kayo sa Panginoon. Lagi ninyong ilagay sa inyong mga puso at isipan na walang imposible sa Panginoon. At ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na mapagin, Diyos na mapagmahal, Diyos na matapat, Diyos na banal. Mabuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. God bless po sa inyong lahat, and may this simple lesson be a blessing and a challenge to all of you. Please continue to support, share, and subscribe dito po sa ating channel. Ingat po kayo.